po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Hi guys, magandang araw. Ito po ang inyong lingkod, si DIYKKB Informative. So, i-feature ko po sa inyo ang privilege speech ni buting Senador Bongo, si Senador Lawrence Bongo. So, ito po ang hinaing niya. Kumbaga, ang privilege speech niya pala ay patungkol doon sa mga taong bumabatikos nakasama niya sa gobyerno, itong Malasakit Center. Talagang parang ayaw nila na magkaroon ng Malasakit Center. Gusto nila, mismo sa kanila, lalapit yung tao. Mismo sa kanila, hihingi ng referral para ibigay doon halimbawa sa DSWD at doon kumuha ng tulong. Ano po yun? Trapo na po yun. Traditional politician, yung mga ganong tao, ganong politiko. Trapo na po ang tawag natin doon. Hindi po naman makatarungan yung ganun. Kaya nga po nang dumating itong ating butihing former President Rodrigo Roa Duterte, ay ipinwesto niya itong si Senador Bongo para na sa ganun, mapabilis ang paghingi ng tulong ng mga maliliit na mamamayan na katulad ko na makalapit sa Malasakit Center. Diba, nung may binlag ako sa inyo, yung 2018, nagkaroon ng Malasakit Center sa Iloilo, sa Cebu, sa maraming probinsya po. Hindi ko pa lang po akabisado, pero napakarami na po. Sa ngayon, as of this moment, 150 plus na Malasakit Center na po ang naitatatag ng batas na ito. Kasi naging batas, lumilindol. May batas na po ito, guys. Naging batas na ito simula pa nung unang pag-upo ni Senador Lawrence Bongo. Kaya ito ngayon, ipinapasa na niya. Ito yung tagpo ito ay pagpasa ng batas sa Malasakit Center. Pero binibigay pa lang niya yung House Bill. Kumbaga, marami nang bumabatikos, marami nang humaharang kasi ayaw nga nila, gusto nila sa kanilang opisina manggaling yung tulong. Alam nyo na, siyempre, papogi. Yan nga sabi ni Senator Lawrence Bongo. Bakit kayo magpapapogi? Tapos, may pinakita pa sa kanya dito, dokumento, pinakita niya talaga. Nakasaad doon at nakalagay din yung pangalan at yung yatang muka ng politiko na siya yung tumulong dun sa taong yun na humihingi ng tulong. Halimbawa, papagamot, medisina, laboratorio, at kung ano-ano pa. Kaya binatikos niya ito doon sa privilege speech niya. Tunghayan natin na nakakaano po ito. Kakapagbigay aral sa atin at binibigyan tayo ng mga idea kung anong klaseng politiko ang mga ganitong tao. Sige po, simulan na po natin ang privilege speech ni Senator Lawrence Bongo noong 2019. Kaupo lang niya nito. Ito Bongo Center. Nagkataon lang po ito na brainchild ko po itong programang ito. Ako lang po ang naatasan ng ating Pangulo para pangunahan ang programang ito. Inuulit ko, hindi akin yan at hindi para sa akin yan. Yan ay para sa lahat ng Pilipino. At hindi ko rin po maintindihan sa hinahaba-haba ng panahon at dinadami-dami ng nagmamagaling at nagmamatalino sa gobyerno. Hindi man lang nila naisip na kailangan ito ng taong bayan. Kailangan pa ng isang probinsyano katulad ni Pangulong Duterte, nila Secretary Mike Dino, at Bongo para maibigay ang simpleng solusyon sa ito ng taong bayan. Hindi po gaya ng politikong bumabatikos sa Malasakit Center. Wala po tayong balak maging epal. Sino po yan? Wala ngang honorable ang pangalan ko. Tingnan niyo po ang pintuan ko sa opisina. Pagkaupo ko, sabi nila, bawal daw yan, na ba't ganun lang. Kasi po, tingnan niyo po kay Pangulong Duterte, pansinin niyo ang kanyang wala pong His Excellency. Pinapatanggal niya po yan. Ako po, wala pong honorable ang nakalagay sa mga opisina ko. Tingnan ninyo ang pintuan na yan.
Ayaw kong sumikat at magpasikat. Tapos na po ang eleksyon, panalo na ako. Gusto ko lang magtrabaho, ginagawa lamang natin ang maayos ang trabaho ng gobyerno. Kaya nga po, isinusulong kong maisabatas ito sa tulong po ninyo para hindi lang nakadepende ang pondo sa mga politiko guys, at kung sino man nakapasa na to sa batas. Sa Malacanang. Ikatlo, ang Malasakit Center Program ay isang Refresher na lang po lamang ito, ng guys. gobyerno upang pabilisin ang pagbibigay ng assistance sa mga Pilipino. Isa itong one-stop shop para sa mga humihingi ng tulong mula sa PCSO, PhilHealth, DSWD, and other agencies do not fund their operations. It is the public hospitals with the help of LGUs that finance their establishments. In Malasakit centers, the concerned government agencies retain and run their own medical assistance programs. The center only simplifies the process and eases the burden on the patients. At ang nag-a-assess ay ang qualified social worker. Walang kinalaman ang Malasakit Center sa desisyon ng agencies na tumutulong. Ang kaibahan lamang, hindi na mahirapan ang mga kababayan natin dahil sa iisang opisina lamang sila pupunta, nasa isang bubong para sa government assistance at di na po sila lalayo sa mga hospital para makakuha ng tulong dito. Panghuli, ang may nagsasabi po na hindi raw epektibo ang Malasakit Center dahil may mga nagrereklamo daw na hindi sapat ang assistance na naibibigay. This is, in fact, the very reason why we would like to institutionalize the Malasakit Center program through a proposed measure we filed just last month. Ito po yung Senate Bill 199, Malasakit Center Act of 2019. We acknowledge that the program may be in work in progress. While there may have been birth pains in these operations, mas marami po itong natutulungan kesa po nagrereklamo. Kaysa dumada lamang po tayo at sayangin ang buwis na ibinabayad sa atin ng Pilipino, magtulungan na lang po sana tayo para maipasa ang Malasakit Center Act, gawin mas maayos ang proseso at mas marami pang Pilipino ang makinabang dito. Nais ko rin po humingi ng paumanhin sa isang congressman dyan at iba pang pumapatikos sa inisyatibong ito ng gobyerno. Kung plano po ninyong humingi ng tulong para sa pagpapapogi, hindi po ito nagbibigay ng tulong ang PCSO at Malasakit Center sa pagpapaganda at sa pagpapagawa ng muka. Under PCSO's program, the agency accepts requests for hospitalizations, dialysis, medicines, except maintenance and cosmetic purposes. Klaruhin ko lang po, hindi po tinatanggap ng PCSO ang mga request to fund aesthetic enhancements or any beauty cosmetic purposes. Gusto man Siyempre, ninyo, sa may sakit lang. gusto man namin kayong tulungan. Hindi po yan parte ng medical concerns na ginagawa ng assistance ng PCSO. Wala rin pong legal basis ang pagtulong sa pag-repair ng inyong muka. Sino At kaya? prangkahin ko na rin po kayo. Your image is beyond repair. Hindi po yung kakaayos ng pagmumuka ninyo ang pagkontra ninyo sa interes ng mga Pilipino. So, pangit yun. Mr. President, Politika na yan. gusto kong sabihin kay Congressman Edsel Lagman na turingan pa man din siyang public servant Pala pero yun. hindi niya pinag-aaralang mabuti ang sinasabi niya. Hindi niya man lang naisip na isa ang kanyang probinsya sa kauna-unahang nakinabang sa programang ito ng gobyerno. Nandoon pa ang anak niya na si Vice Governor Grex Lagman sa launching ng Malasakit Center sa Albay para mag-witness sa proyektong ito. Ano na lamang ang sasabihin ng mga Bicolano kapag nalaman nila ang mismong congressman nila ang bumapatiko sa programang tumutulong sa kanila upang malunasan ang kanilang karamdaman. Ano na lamang ang sasabihin ng Bicolano kapag nalaman nilang walang malasakit sa kanilang mismong representative nila sa gobyerno. Congressman Lagman, do not be anti-poor.
Ang pera ng tao nararapat lamang ibalik sa tao. Mahiya kayo sa mga constituents ninyo. Mahiya kayo sa mga milyon-milyong Pilipinong natutulungan ng programang ito. Congressman Lagman, balita ko, pinapapunta mo sa bahay mo ang mga tao para mag-avail ng benefits. Grabe, hindi naman tama yun. Doon sa loob ng hospital, ang pasyente, papapuntahin mo sa iyo para ipamuka sa kanila. Ikaw mismo ang tumutulong. Ay, mali yun. Nasa hospital na, pinapahirapan mo pa. Pasensya na, pero hindi ganyan ang asal ng dokumento? isang totoong lingkod bayan. Hindi ganyan ang serbisyo. Edsel Lagman ang pumirma. Yan yung referral ng kanyang staff. Grabe. Bakit kailangan pa natin mag-referral, pumunta pa sa bahay at humingi ng tulong? Pera nila yan. Pumunta na lang kayo sa Malasakit Center. May iba rin mga politiko dyan, tulad niya, na nagbibigay ng gusto lang magpapogi nga sa barangay leaders bago pa tumulong. Now, that is partisan politics. Never po ako nagre-require ng ganyan. Never ko pinagpipilian ang taong tutulungan ko. Ang Malasakit Center nasa ospital na mismo. Bakit pa gustong pinapahirapan at pinapapunta sa iba't ibang lugar na malalayo ang may mga sakit nating mga kababayan? Dagdagan pa ba natin ang pasakit sa kanila? Hindi yan ang trabaho natin. Ang trabaho natin ay matulungan sila, alagaan sila at magpakita ng tunay na malasakit. Kaya sobrang nakakalungkot na ako pa ang inaakusahan ng partisan political activity. And minsan hindi ako humingi ng kahit anong endorsement, identification, or privilege card, or ID para sa mga taong tinutulungan. Lahat ng pwedeng matulungan, handa akong tumulong. Kagaya ng tupad ngayon. Ginagamit na ng mga politiko yan. Yung tupad. Para lang sa pansarili nilang politika. Basta ikaw ay Pilipino, qualified ka po sa Malasakit Center. Congressman Lagman, ganyan ba ang nagagawa kapag matagal na sa politika? Dahil po ba yan sa tagal na ninyo sa politika, kaya manhid na kayo para maramdaman ang isang dekada ng problema ng inyong kababayan at ng Pilipino ukol sa tulong medikal? Kung gusto mo, palitan mo na lang ito ng sarili mong programa. Pangalanan mo ito ng Manhid Center, Paramot Center, bagay na bagay yan sa kawalan mo ng malasakit sa ating mga kababayan. Ako ay isang simpleng probinsyano lamang po, isang hamak na taga Davao at taga Mindanao na binigyan ng pagkakataon na magserbisyo. Pero marami na tulungan. Pero para sa lahat ng Pilipino, kahit sino man, iniintindi at tinutulungan kahit ko. Probinsyano. Minsan lang po ako dadaan sa mundong ito. Kaya gagawin ko ang tama, gagawin ko ang aking trabaho, paglalaban ko, maisabatas ang panukalang ito, maisasaayos ang mga programa ng gobyerno, at mas makatulong tayo sa lahat ng Pilipino. Maraming salamat po, Mr. President. Yun. Ayun po guys, so natunghayan nyo na yung privilege speech ni Senador Lawrence Bongo. Napakagaling pong senador ito hanggang sa ngayon. So, ayun nga, ako po nagbablog o pinakikita ko sa aking mga viewers at mga subscriber yung mga politikong maaasahan natin na mahihingyan natin ng tulong. So, maaaring hindi pa kayo nakakaranas lumapit sa Malasakit Center, pero maaari din naman na yung ating mga kamag-anak ay nakalapit na at natulungan na ng Malasakit Center. So, napakagaling po ng Malasakit Center. Milyon-milyon na po ang natulungan ng Malasakit Center na ang author nito at nagsumigasig na ipasa ito sa batas ay walang iba ang ating si Senator Bongo. So, ganito na lamang po guys, at may susunod pa po ako mga vlog kung paano patutunayan na masyado o very effective ang Malasakit Center para sa maliliit nating mga kababayan. So, maraming salamat po guys. Sa muli, meron pa po ako mga videos na ipakikita sa inyo
na nagpapatunay na maganda po itong Malasakit Center. At mismo ako po, magpapaprove nyo po niyan. Kasi yung mga Malasakit Center, lumalapit din po ako dyan. Ay ako naman po isang hamak na mahirap lamang at wala rin trabaho at PWD pa. So, hindi ko na po pahabain. Maraming salamat po sa inyong pagtunghay sa ating buting Senador Lawrence Bongo. So, kung napasyalan po kayo sa aking YouTube channel at umabot sa puntong ito, supportahan nyo naman po ang aking YouTube channel. Mag-like na kayo. Kung nagustuhan nyo yung video, mag-subscribe and hit that notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pang mga videos. Supportahan nyo po ako, guys. Maraming salamat po sa inyo. Tuwi-tuwi na sinasabi ni DIY KKB Informative. Keep safe, God bless, and you have a great day. Shukran. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito.